Purihin ng Diyos, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship. Ang muling nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo po ako sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay ang Hebreo Kabanatang 2, talatang 18. Ganito po ang sinasabi, sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Purihin ng Diyos. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ay, Anak, akong bahala. Praise God. Unang-una, tayo'y dapat lubos na magpasalamat sa Diyos dahil nakikita po natin na hindi tumitigil ang Panginoon sa paggawa para sa ating kabubuti. Malinaw po sa mga talaan, hallelujah, ng ating Department of Health at iba pa pong mga balita na pagkakatiwalaan natin na kumuhupa na po ang paglala ng pandemya. Marami na po ang gumaling, marami na rin po ang di nagkakasakit. Hindi po ito talagang dahil sa bakuna o ano paman, kundi ito'y gawa ng Diyos. Ito'y layunin niya. May isa po siyang layunin. Hallelujah, kaya't nangyayari ang mga ito. Hindi po tumitigil sa paggawa ang Panginoon dahil mahal niya po tayo at ayaw niya na tayo ay mapapahamak. Praise God. Pero may isang tanong po na parating sumasagi sa isipan ng mga tao, lalo na po ang mga mananampalataya, na naapektuhan po ng isang malungkot na pangyayari. Ito'y maaring sila'y namatayan ng minamahal. Ang tanong nila, bakit nga ba niya pinahintulutang mangyari ang mga ganito sa aming minamahal? Praise God. May naalaala po akong isang malungkot ring pangyayari sa buhay ng tatlong magkakapatid. 2 babae at 1 lalaki. Malubha ang sakit ng lalaki na idinalangin ng kanyang mga kapatid na pagalingin ng Diyos. Akala po nila diringgin sila ng Diyos, ngunit patuloy na lumubha ang kanilang kapatid hanggang sa ito'y namatay. Kaya't sila po'y nanaghoy. Sabi po nila, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Natala po ito sa Juan, Kabanatang 11, talatang 21. Yan ay nangyari halos 2,000 taon na po ang nakararaan. Nagpasabi ang magkapatid na si Maria at Marta kay Jesus na malubha si Lazarus. Sumagot naman po ang Panginoon at sinabing ang karamdaman iyon ay hindi magwawakas sa kamatayan. Lumakas ang kanilang loob. Ngunit nang mamatay ang kanilang kapatid, akala nila'y nagkulang ang Diyos. Ganyan ang nadarama natin kapag tayo'y iniwan ng ating mahal sa buhay. Akala po natin binaliwala na ng Diyos ang ating dalangin. Akala natin hindi tayo tinugon ng Panginoon. May mga pangyayari sa buhay natin na hindi po natin maunawaan. Subalit pagkalipas lang po, purihin ng Diyos na buhay ng ilang minuto. Hallelujah! Nang ang Panginoon ay lumapit at pumasok at lumapit kay Lazaro. Ito po'y nabuhay muli. Praise God. Tama po ang sinabi ng Panginoon. Hindi po nagsinungaling ang Panginoon. Sabi niya, hallelujah, hindi ito hahantong o magwawakas sa kamatayan. Purihin ang Diyos na buhay. May mga panahon po sa ating buhay kung sasagutin tayo ng Panginoon, hindi marahil natin maunawaan ang kanyang paliwanag. Tulad na nangyari po sa mag-ama. Ang wika po ng anak sa kanyang tatay, Tatay, bakit tayo umandar ng aking laruan?
Tanong ng isang bata. Tinignan ng ama ang sirang laruan. Alam po niya kung bakit, ngunit kung ipaliliwanag niya sa anak, alam niyang hindi iyon maunawaan ng bata. Kaya't ang ginawa niya, kinalong ang bata at niyakap at ang kanyang sinabi, "Huwag ka na lang mag-alala anak, ako ang bahala." Dalawang bagay po ang maaaring ibunga ng trahedya. Ilapit tayo sa Diyos o itaboy tayo palayo sa Kanya. Hallelujah. Maaaring may pagkakataong natutokso tayong hindi manalig sa Panginoon. Subalit tandaan po natin, iwasan po natin mangyari iyon dahil ito ay paraan ng kalaban upang itaboy tayong palayo sa Panginoon. Ang lagi natin tandaan, minamahal po tayo ng Diyos at alam niya ang ating dinaramdam sapagkat namatay rin ang kanyang kaisa-isang anak. Hindi nananahimik ang Diyos sa panahon ng paghihirap, kundi nangungusap sa pamamagitan ng mga ginagawa niyang mga himala sa mga taong handang makinig sa Kanya. Purihin ang Diyos na buhay. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos at maraming salamat po sa patuloy niyong pakikiisa sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Have a pleasant day.